Good morning, good morning, good morning everyone! Kumusta po kayong lahat mga Mars, mga Pars? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Dahil ang inyong kumaring Jenny po, 'di ba? Sinabi ko nung mga nakaraan na medyo maingat ako sa kalusugan ko ngayon. Kaya hindi ako masyadong active sa social media kasi nga meron akong pinagdadaanan. kasi meron po akong nararamdaman sa akin pong katawan. Kahit po sa pang-araw-araw nating pagkain ay talagang nag-iingat tayo. Nakita nyo naman no, kung ano-ano na lang yung ginagawa ko, kung ano-anong biniblend ko. Hanggat kaya kong kainin yung gulay na hilaw, na hindi niluluto ay ayun, kinakain natin dahil mas healthy daw yung ganun. So yun po. So November 6 is yung akin schedule po sa pagbalik doon sa aking doktor sa gynae. Alam nyo po, yung araw na yun, dahil matagal yung schedule na binigay sa akin. So ilang araw akong naghintay. Ilang araw akong nag-isip kung ano yung magiging result, kung ano yung resulta ng aking pap smear at saka ultrasound. Ang inyong kumaring Jenny po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila ng mga negatibong terms na sinabi sa akin nung unang doktor na tumingin sa akin ay kabaliktaran po siya ng resulta ng aking pong ultrasound at ng aking pap smear. Kaya po sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo po ba, sa mga ganitong time, talagang mapifeel mo na hindi ka pinapabayaan ni Lord. Alam niyo po ba, dahil yung una pong doktor na tumingin po sa akin, hindi po maganda yung hindi po maganda yung findings niya. Kahit na hindi pa niya nakita yung result ng pap smear at saka ng aking ultrasound, ay yung mga terms na ginamit niya is hindi talaga maganda. So, kaya po talagang inantay ko yung November 6 na makaharap ko na mabasa na mabasa na ng OB-GYN yung aking ultrasound at saka pap smear. So yun, thank you Lord, kasi malayong malayo po doon sa unang findings ng doktor na nakausap ko. At dahil po clear yung ating result, ay nirefer ako doon sa ibang department para po masuri naman yung aking kidney, no, dahil isa yun sa mga dapat or kailangan tingnan yung ating kidney, dahil yung kino-complain ko nga po is yung aking balakang. Laging masakit yung balakang ko, ganyan. So yun po, although marami pa po ako mga laboratories na kailangan gawin, at least nabawasan po yung ating pag-aalala. Kaya po sa mga kagaya kong kababaihan dyan, ako, please, no, maging aware tayo kung ano yung ating nararamdaman at lagi nating sundin yung payo ng doktor na at least once a year nagpapa-check up po tayo. Or dahil pagdating po ng panahon na hindi natin kakayanin, no, doktor at doktor pa rin yung tatakbuhan natin. So magpatuloy po tayo sa pag-iingat sa ating sarili. Ganun din po sa ating mga kinakain, sa ating mga iniinom. Kumbaga, kung kaya natin ng healthy lifestyle ay gagawin po natin. Dahil sa panahon po ngayon, napakahirap pong magkasakit, no? Mahal ang lahat ng bagay, no? Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po tayo. God bless everyone.